Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Wag po kayong magtaka, ang Baklitas, alas 10 na. Nakakaloka. Diba? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Chika sa... nanibago? Ito po ang Chika sa Arena. At diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talagang nga naman to the highest level na ang pagdiriwang ng buong bansa dahil matapos kasing maging matagumpay kahit pa sabihin natin dinaanan tayo ni Opong at kung ano-ano mang bagyo ay natupad pa din ang championship last day. Kahapon po yan na naganap sa Mawari na kung saan nga naman nilahukan ito ng libo-libong manonood. Ako nakakaloka, diba? Kahapon nga ay talagang tinanghal bilang kampiyon para sa Volleyball Men's World Championship Philippines 2025 ang bansang Italy dahil nanalo sila against sa Bulgaria sa 4 sets kung saan nga naman tinalo nila ang Bulgaria sa 3 sets na panalo at isa sa Bulgaria kung kaya sila tinanghal bilang champion kahapon. Nag-second runner-up naman ang bansang Bulgaria. At eto na nga nakakaloka bagamat natalo sila ng Italy nung nakaraang semifinal round last Saturday, Mare. Diba? Ay, eto na, diba? Umarangkada naman ang husto at hindi nila pinalampas na masungkit ang 3rd place na kung saan nga naman sila ang tinanghala bilang bronze awardee. Ang nakakatuwa dito kahapon, Mare, dahil syempre tayo ay host ng naturang, Volleyball Men's World Championship, diba? Ay talagang nandoon si Alas Pilipinas Captain Brian Bagunas, kung saan nga naman siya mismo ang nagbigay ng championship trophy kay Simeona Gianelli ng bansang Italy kung saan tinanggap nila kahapon. Pinapakita lamang how grateful ang Alas Pilipinas dahil hindi man sila nakausad para sa quarterfinals pero kahit papaano pinakita natin kung gaano tayo ka-sports at hindi dito natatapos ang laban para sa Alas Pilipinas Men's Volleyball Team. At syempre mga panggat sa iba pang balita, Tita Cora, pasok! Isang makasaysayang kaganapan ang magaganap ngayong taon, Mare, matapos italaga ng FIBA ang Pilipinas bilang host sa inaugural FIFA. Ayan, FIFA, by the way, it's FIFA rather. FIFA Women's Futsal World Cup 2025. Gaganapin ito mula November 21 hanggang December 7 at lalahukan ng mga kupunan mula sa iba't ibang kontinente. Ito ang kauna-unahang edisyon ng torneo kaya't malaking karangalan para sa bansa ang magsilbing host at inaasahan, Mare, na magdadala ito ng hindi lamang prestigyosong kompetisyon kundi pati na rin malalaking benepisyo sa turismo at sa lokal na ekonomiya. Para sa Philippine Football Federation naman, Mare, ang hosting ay pagkakataon ding itaguyod ang futsal at mas palakasin or malakas ang women's program sa grassroots level. Sa ganitong paraan, Mare, ay mas maraming kabataan ang mahihikayat na pumasok sa football at futsal. Diba? Yan po muna mga kaganapan sa mundo ng arena. Dahil maya-maya lang na konti, makakapiling na natin, of course, ang none other than one of the cast ng Sins of the Father, si River Joseph. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ano po si Tita Cora. At ito ang kaganapan sa Chika sa Arena. Hatidian sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Cheers, miss! With Tita Cora and Kapitana Sisa.
Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, sa magandang umaga, Metro and Mega Manila. Naninibago ba kayong lahat? Alas 10 na tayo, Mare. Oo, nakakaloka. Maski ako nanibago din. Alam mo, minsan, naiinis din ako sa mga nakikinig sa atin. Biruin mo, naging biruan lang na ito na what if gawing 2 oras ang bakitas? Diba? Sineryoso. Pinakinggan ng management. Correct, hindi ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, sobrang happy at nakakatuwa naman na starting today, 10 a.m. to 12 noon na po ang Baklitas. Halos wala pa akong tulog. Pero may bisita tayo ngayon. Kakumustahin natin kung meron ba siyang tulog, ha? Diba na nakakaloka? Ang bango-bango. Biglang bumango yung yung environment. Biglang bumango yung buong studio. Parang ang baho natin bago siya dumating, Hindi na halatang hindi ako naligo ngayon. Diba nagpapasalamat tayo at sa wakas, diba? I'm so happy, diba? Dahil noong una kasi hindi siya nakadating. Diba? Nung nag-promote ng 4 Bad Boys and Me. Kasi pero bumawi siya, mag-isa siya ngayon, ate ko. Fairness, talaga naman. Sabi ni PJ kahapon nung tumawag, ma'am siya. Pwede bang i-guess? Sabi ko, sino na naman ang kasama? Siya lang. O, diba? Siya lang talaga. Eto na nga, Mare, pakilala mo na. Huwag na natin patagalin pa, hindi ba? Fresh from the PBB house at alam naman na nating lahat. Sa PBB house kaya siya natulog ngayong gabi? Ay! Siyempre hindi. Yan ang aalamin natin ng bonggang-bongga. Pero ngayon, huwag na natin patagalin pa. I-welcome na natin none other than River Joseph! Diba? Hello. Good morning, Energy FM. Hi! Kamusta ka? Ang gwapo mo pa talaga pala sa personal. Kakagising ko lang. Wow! Ganyan na yung kakagising. Nakakainis naman yung kakagising niya, Mare. Wala siyang pores. Oo nga. Ang gwapo mo. Kasi nanonood ako sa PBB. Tapos parang lagi kitang inaantabayan. Tapos parang, yun nga, yung 4 Bad Boys and Me, Mare, diba? Sobrang excited ako nung sinabi nga ni PJ na dapat nandito ka. Kaya sad ako. Although masaya pa din naman kami dahil of course, siyempre, nandiyo pa rin mga kasama mo sina Harvey, sina Dustin, tapos sina Jello. Diba? Yes, streaming pa rin yun. Nasa 3M views na. Nakausap na namin na si Dustin. Correct, at sinabi niyang nasa 3 million na mahigit. Galing. Congratulations. At ang galing mo maging kuya doon. In fairness. Charles. Diba? Ikaw yung basagulero, basagulero na palaaway. Sa totoong buhay ba, palaaway ka? Hindi. Parang hindi. Kasi nga, diba? Ang hirap nga niya bisitin, diba? Correct, si Shubi nga, diba? Hirap na hirap. Shubi, stop! Ganun lang. Ganun talaga kahaba yung yung pasensya mo sa Feeling totoong ko naman, buhay. Ganun talaga. Mahirap ako. Matagal ako, parang it's hard for me to get mad. Talaga. Bakit? Feeling ko mahaba naman talaga pasensya ko. Oo, talaga ba? Oo naman. Kita naman namin, River. Hindi, I mean sa PBB, Mare. Okay. Hindi natin pag-uusapan ng mga lapil-lapil, mga ganyan. Pasensya ha. Yung pasensya yung mahaba. Okay. Mare, para may mga gusto kong tanungin kay River. Nasa starstruck ako. Ako yung nasa starstruck. Bakit? Bakit ka naman starstruck sa ganito? Siyempre nakikita ko lang kayo sa TikTok, online, Uy, sa wow, YouTube. thank you, diba? Finally, in Binablock mo ba? Binablock mo na. Nire-report ko. Pag dumaan, i-report nga ito. Kasi nga naman kung ano nang binabalita. Ay, pero Mare, sabi nila, kapag mahaba daw ang pasensya mo, ibig sabihin, parang naano ka daw, parang natatakot ka daw na ma-disappoint or masaktan ang kalooban ng ibang tao sa paligid mo. Ganun ka ba bilang tao? Feeling ko, yun yung parang people pleaser ka. One of my worst fears talaga na ma-disappoint. Yung iba, lalo na yung mga close sa akin, yung mga kaibigan ko, family. Kaya, tinitry ko best ko na hindi sila ma-disappoint. Halika, sumanib tayo kay Isnir. Kaibigan nito si Isnir. Correct, hindi ba? Parang ang sarap naman magkaroon ng kaibigan na ganito, Oo nga. Parang wala akong matanong. Gusto lang kitang titigan buong programa. Hindi. May mga katanungan tayo para kay River. Kasi correct. Sobrang busy niya nowadays, no? Oo nga. Hirap ba sa'yo gumising? Morning person ka? Morning person, minsan pag masarap yung tulog, tapos pagising ng umaga, ayun, pero kung walang tulog hindi ako talaga? morning Talaga? person. Pero ngayon, dahil nandito ako, nakita ko kayo, Ay, morning person ako ngayon. Grabe na ito. Nakaka-conscious ako. yun. Kumakalas yung strap ng bra ko. Parang lumuluwag. Naiinis naman ako sa ganon. Lumuluwag yung garter ng panty ko. Hoy, Mare, baka binabantayan tayo ng KBP. Wala, bakit ba? Matagal na to. O bakit? Baka huling episode na natin to. Ay,
grateful kami kasi ngayon yung pinakaunang araw na ginawang 2 oras ang programa namin sa loob ng mag-aapat na taon. Magpo 4 years. At ikaw yung pinakaunang guest namin na ngayong araw. Diba? It's an honor. Yes. Na nakakatuwa. Pero eto na, the reason why you are here, River. Bakit nga ba? Is, wala, magchichikahan lang tayo, magchichikahan lang tayo. Hindi. Ganyan. Anong getting to Pero know? hindi, eto, kasi pag-uusapan natin, ang pinakamainit ng tagpo na pinanonood ng buong sambayanan, ang Sins of the Father. Yes. Pero bago ang lahat, 'di ba? Magbalik tanaw muna tayo. 'Di ba? Kasi nga 'di ba balikan natin yung He's Into Her season 2 mo. Tapos hanggang sa pupunta tayo mamaya doon sa Love at First Spike, tapos hanggang sa afternoon kung ano pa yung pwede nating malaman about you, hindi ba? So after nito, ito na nga, yung first question natin kumaga parang doon sa He's Into Her na season 2, 'di ba? Na kumaga parang debut mo 'yon bilang BJ. Tama. Yeah. Hindi BJ po. JB po. JB. Mali. Mali yung writer. Ano ba yun? Kaka-BJ mo yan! Hoy, huwag kayong mag-isip Ano ba yun? Mare, di ba UTI? Maganda yon sa umaga. Buko. JB. Biniya. Bakit Juice. kasi VJ ito? Nakakaloka, JB. Nahirapan ka bang aralin yung kumbaga parang or bigyang buhay yung karakter bilang JB nun? Sorry. Nung sa He's Into Her season 2, si JB kasi yung character niya, isa siyang plantito. Na mahilig ka magdilig. Magdilig. Ng halaman. You're a farmer. Ng halaman. Ng halaman. In fairness. Yes. You like digging soils, gano'n. Tapos medyo nasa nerdy side si JB na binubuli ni Dave. Yung character ni Donnie. So, syempre, first character ko yon, so nanibago ako sa lahat, pati sa set. Pagdating ko sa set, sobrang kinakabahan ako. Naalala ko yung pawis ko nung grabe, wala pang take. Pinapawisan na ako dito sa kilikili. Sobrang kaba. Pero, ayun, first time ko yon. Tapos, buti na lang, sobrang bait ni Direk Chad Vidanes. Ginaid niya talaga ako sa buong eksena. At naalala ko ang dami kong mistakes. Parang sa isang take namin, tiningnan ko yung camera. Bawal. So, ayun. So, conscious ka pa nun. Sobrang conscious ko. Tapos, ayun. Pero, as compared to now, parang grabe na yung pinagbago. Diba? First time mo yon na humarap sa camera? Oo, first time. Pero wala ka pa mga commercials, mga ganun before? Commercials, pero dito sa sa acting, dito sa mga TV shows, iba yung acting eh. Sa commercials, mas OA, mas calculated yung mga move namin. Dito, mas natural dapat yung sa TV show. Hindi ka dapat OA. Si Ay, OA! congratulations kay Klang diba? Ang bongga ng concert. Correct, hindi ba? Ano ka dun, no? Yes, oo, sa Araneta. Kasi lahat ng PBB housemates talaga nga. So, how was it? Grabe kasi, syempre nakilala ko si Ate Klang sa bahay ni Kuya. So, first time ko makita yung performer na si Ate Klang. Parang grabe. Nagulat talaga ako na wow, ang galing ni Ate Klang. Parang siya talaga yung soul yung diva. Soul diva. Yes, nakita ko yung soul diva. At ayun, ang galing ng production. Very fun. Yung pamilya de Guzman nandun lahat. Perform rin. Diba? So, sobrang saya nakita sila kasi doon sa loob ng bahay, parang pinag-uusapan namin na pag mag-concert si Ate Klang, manonood kami. Yes. At ayun, nangyari na yun. At Araneta pa. So, very proud, very happy for Ate Klang. Oy, River, mabalik tayo sa actingan mo. Kasi napansin namin, mahusay ka nang umacting. Kasi di ba, ang hirap ipakete sa showbiz, yung may itsura ka, tas marunong kang umarte. Kasi karamihan sa hanay ninyo, hindi naman nila lahat. Karamihan sa hanay ninyo, lalo na yung mga nanggaling sa online, mga gwapo, magaganda, pero nga sa acting. Pero ikaw kasi pakete ka. Ano yung paghahandang ginagawa mo bago ka makakuha ng proyekto or pag in-offer na sa yung project? Habang wala pang project, nagwo-workshop ako, solo workshops. That's nice. Different coaches para makuha yung different methods at mga different styles. So, habang wala pang project, parang pinaprepare ko na sarili ko na para pagdating ng project, in case na meron. Tapos, usually, before a project starts, ayun, nagme-meet kami with the director, how we can work together, yes, how we can collaborate para
para gawin yung character na gusto nila. Correct. So, ibig sabihin, katulad doon sa sa He's Into Her, yung pagiging plantito, inaral mo yon. Konti, nag-research ako konti. Oo, kasi syempre, di ba, dapat alam mo kung paano yung magtanim, magdilig, paano maghukay. Magbaon ng halaman. Doon sa BBB, nagdidilig ako sa umaga. Talaga? Parang yun yung mga hindi natin nakita, no? Ako hindi, lagi. Sa umaga. Yan ang inaabangan ko. Pagigising sila, ganyan. Diba? Nag-workout kami. Yes! Exercise. Diba? Lalo yung nag-deep in ko, into swimming pool. Tapos sabi mo nga, I can be your lover. And I can be your driver. Wow! Saya nun. Pinanood mo talaga. Yes! Nakatutok kami lagi sa PBB. Nakatutok ako. Especially sa lapel mo. Hindi kasi para marinig na, marihirap mo na din ilusot, ha? Mahirap kasi, di ba? Yung audio. May violation yung kay Kuya. Oo, di ba? Sobrang importante yung lapel namin. Correct. Eto, Mare, from He's Into Her, tumalun na tayo. Kasi halos, di ba, hindi sa kanya. Oo. Eto, nasa next project niya. Ito nga, ayan na, Love at First Spike. Yes. Di ba? So, eto ba, gaano ka rin ba kung naghanda? Katulad dito kay Emilio Diaz. Kasi, di ba, kung matatandaan natin, bago kayo pumasok ni Emilio on PBB House, na-shoot na to eh. Yes. So, kumaga parang, how did you prepare for it? Pinagbawalan ba kayong pag-usapan nyo ni Emilio to during the stay nyo sa loob ng bahay? Kasi di ba bawal kayong maglabas ng information sa outside world eh. Di ba? So, how was it? So, yung preparation ko dito for Love at First Spike, sobrang iba yung character ko dito eh. Kasi si Parker sa Love at First Spike. Ang bully mo nga dito kay Emilio, di ba? Bully, sobrang... Ang sama ugali niya dun, B. Ang sama niyang tao. Homophobic rin siya. Parang, grabe, ang sama niya. So, mahirap yung character na to. So, pero at the same time, kinausap ko si Direk Ivan. At sabi niya, kailangan mo i-portray yung character na to kasi may mga tao talaga na ganyan dito sa buhay. Totoo naman. Parang ikaw yung representation nila. So, kahit ang sama ng mga ginagawa niya, ang sama ng mga sinasabi niya, kailangan ko pa rin gawin. Siyempre, character yun. So, medyo mahirap yung character na yan. Pero buti, ginaid rin ako ni Direk Ivan. Yes. Tapos, pagdating doon sa loob ng bahay ni Kuya, syempre, hindi pa ina-announce yung project. So, medyo tahimik muna kami ni na Emilio. Pero, minsan, binabanggit rin namin, pinag-uusapan rin namin, pero hindi yung sobrang obvious. Pati yung mga jackets na suot namin sa show, sinuot rin namin doon sa loob ng bahay. Sa PBB. Pang-promo rin. In fairness, marunong talaga mag-promote itong bata na to. Ganyan talaga. Isa-segue mo na lang din naman eh. Sayang airtime. Diba? Kasi nandun na rin lang, papanoorin na lang. Baka curious yung mga tao. Ba't naman sila may suot na gano'n, hindi ba? So ano yung nauna, River? Yung etong Love at First Spike o yung Pamilya Sagrado? Kasi di ba nagpamilya Sagrado ka din? Yung Pamilya Sagrado. Nauna yata yung pamilya, tama ba? Last year namin shoot yung Pamilya Sagrado. Kasama ko rin si Emilio doon. Di ba? Tapos pagkatapos ng Pamilya Sagrado, shoot namin yung 4 Bad Boys. Tapos after 4 Bad Boys, itong Love at First Spike. So ibig sabihin, bago kayo pumasok sa PBB, ang dami mo ng proyektong shoot. Actually, parang a few days lang ako bago pumasok ng PBB, sinushoot ko pa yung Love at First. Talaga? Yung Love at First Spike. Grabe sipag ng bata na to. Grabe. Ganyan mga artista dapat magsipag-sipag kung talaga may gustong marating sa buhay. At mag-workshop. Hindi yung aasa lang sa pangalan ng magulang, ng tsahin na kung ano. Hindi yung parang ngunguyain nila yung script. Pagdating nyo, wala pa kayong ginagawa, tumanga lang kayo. Hanggang sa sumisigaw na si Direk nang nakailang take na kayo, mga wala kayong alam. Tapos hindi kayo hihingi ng solo tent. Hindi! Wala, Going back. How was it working with Emilio? With Emilio, as always, syempre, very fun. Very comfortable ako working. Ano yung hindi namin nakikita sa kanya sa harapan ng camera? Na nakikita nyo sa likod ng camera kapag magkakasama kayo? Yung likod niya. Totoo naman. Pwede ko na makita yun. Oo, kapag gaganyan-ganyan ka. Ganon, River. Ano yun? Makulit siya, as in? May pagkakulit si Emilio. Siya talaga yung pinakamaingay sa kwarto. Pero besides that, sobrang bait ni Emilio. Sobrang down to earth niya.
such a good friend. Ako lucky ako na nakilala ko siya bago pa kami mag-showbiz. Kasi siya galing Ateneo, ako galing Lasal. Tapos halos magka-batch rin kami. Hindi ba magkaaway kayo? Hindi magkakompetensya. Di ba magkaaway yan? Sa ano? Atini-U. Ganon. At ang DLSU. Hirap lusot mo. Gusto ko i-support. Hindi, di ba? Usually talaga rival yan eh. Diba? Pero nag-drive kayo. Siyempre wala yun sa isip namin. Oo nga. Kahit taga-Ateneo siya, kahit taga-Lasal ako. Parang, siyempre, wala yun sa isip namin. In fairness. During the time na na sinushoot yung Love at First Spike, nagkaroon din kayo ng training na like, you're doing the real volleyball, mga ganon. Yung character ko kasi sa Love at First Spike, hindi ako nag-volleyball. So, nagstay lang ako sa basketball. Si Emilio at yung ibang cast members, lahat sila nag-undergo ng volleyball training. I think 1 month or 2 months sila nagte-training para doon. At ayun, ang galing ng pinakita nila. Parang pro talaga sila sa... Para mapaghandaan talaga. Show, kasi syempre, di ba, kailangang aralin mo yun, di ba? Pero napansin ko lang, most of your projects, River, bakit pa puro it's either puro bad boy ang image. Ano bang gusto nilang gawin sa'yo? Kontrabida? Ganon? Hindi ko rin alam. Kung ano yung malayo sa kanyang personality, diba? Yun ang ibinibigay. Kasi di ba, pwede ka maging Prince Charming. Pwede ka yung tipong, alam mo yun, yung bait-baitang role. Pero, boy next door, mga ganon. Oo, na tipong kakikiligan. Pero ngayon, do you find it challenging ba yung mas ganito? Siyempre, very challenging. Pero gusto ko rin yung challenge. Gusto ko rin na yung matry yung different roles na malayo sa personality. So, ayun, pangatlong project ko na to na medyo kontrabida. Bad boy. Yung first, Ironheart. Killer kasi ako dun sa Ironheart. Diba? Tapos, next naman, 4 Bad Boys. Hindi naman ako sobrang bad. Pero, may puso siya bilang kuya. Pero may pagka, bad boy rin talaga. Tapos, dito naman sa Love at First Spike, ayun, sobrang bad naman doon. Yes. Pero, tapos, syempre, katulad nito dun sa 4 Boys and Me, basta 4 Bad Boys ka and doon. Me, Tapos, eto na, papunta tayo sa Sins of the Father. Sins of the Father, iba naman. Medyo nasa good side naman ako dito. Ayan. Pero ma-action pa din. Grabe naman yung action dito. Oo, diba? First time ko na mag-action na... Nagtitraining ka ngayon? Nagtitraining. For the action scene? Parang nag-workout lang, gym. Oo. Pero, sa choreo, sa lahat, doon mismo sa set namin ginagawa. Mari, bago tayo dumako sa sa kanyang Sins of the Father, gusto ko lang malaman kay River, ano na yung mga pagbabago sa life mo paglabas mo ng PBB? Kasi, di ba, hindi na natin siya nakamusta. Ano na nga ba nangyari kay River? Ang hirap yung lapitan. Grabe. Oo nga. Lalo na kapag nasa public, parang walang promotion. Hindi man lang malapitan. Kasi sobrang busy din. Ano ano nga yung mga nakikita mong pagbabago sa life mo na hindi mo naman nararanasan nung, di ba, bago ka mag-PBB? Siguro, pag lumalabas ako, yun, kilala ako, nagugulat ako na, kilala mo pala ako, nanood ka pala ng PBB. Nagulat talaga ako na, grabe, ang successful pala ng batch namin, ang daming tumutok sa season namin. Yes. Kaya paglabas ko, ayan, parang bago lahat. Siyempre, nandun kami 4 na buwan. Correct. Tapos, ayun, paglabas namin, ayun, narinig namin lahat ng feedback, yung mga news na na-miss namin. Correct. Tapos, ayun, siguro yun talaga yung pinaka nagbago, yung kilala ako. Oo, diba? Pero in fairness, Maria, to be honest, to be fair naman, yes, may mga talagang sumikat din sa ibang, alam mo yun, nag-PBB. Kaya lang parang sila, as in total package. Lahat. Kasi artista na sila at mga influencers sila bago pa sila pumasok. Correct, diba? Ngayon, ang pinaka-importante na lang dyan, hindi ko lang alam kung mag-agree si River. Bukod sa talento, ang pinaka-importante dyan ay yung attitude mo at pakikisama sa produksyon. Tama ba ako? Yan talaga yung sobrang importante yung attitude. Sometimes more important pa nga over the talent. Yes. Kasi kung madali kang makatrabaho or very maganda yung attitude mo. Yes. Magugusto yun ng production. Correct. Tsaka parang minsan mas gusto nila yun kesa sa yung matigas na ulo. Yung late. Oo, yung late. Na-late ka na ba?
Mare, dito nga, 10:30 ang usapan. Ang aga, diba? 10:14, nandito na si River. Yes, diba? Oo. Na-late ka na ba? Siyempre may mga times na rin na late, pero tinatry ko talaga yung best ko na iwasan yung magiging late. Kasi siyempre, time is money rin eh. Correct, totoo naman. Kapag late ka, gastos rin yun para sa production. Kaya as much as possible, ayaw ko maging late. Oo. Dahil sa dire-diretso na yung takbo ng karir mo ngayon, River. How are you with your family? Kasi di ba nabanggit mo nung una, ayaw talaga ni Mami na mag-artista ka. Correct. Pero ngayon nakikita na niya na halos sunod-sunod na yung projects mo, tapos people are really engaging into you. Correct. So, how are they? Sobrang saya nila, lalo na yung mom ko. Napapayag na siya. Oo, nung una talaga ayaw niya. Ayaw niya mag-artista ako. Pero ngayon, siya talaga yung number 1 fan ko. Parang bawat ganap, bawat event, gusto niya pumunta. Gusto niya, Pero sabi ko, wag na, parang baka magulo lang doon. Pero, ayun, super supportive niya sa lahat. Sa lahat ng nangyayari ngayon. Kaya, very thankful rin ako sa kanya. Na she also learned to accept na ito talaga yung gusto ko. Ito talaga yung path na at least, diba? Na talaga na-embrace na rin ni Mother. Tapos, siya, may fans club na rin siya. Nakapasok rin siya sa PBB. Kasi Mare, naalala mo nung pumasok sa PBB si Mother. May dalang ulam. Naloka ang mga netizen kay Mother. Kasi sabi na, ganito pala ang mother ni River. Yung salmon, tsaka sisig na. Yes. Actually, dalawa yung pagkain na dinala niya. Yes. Sabi ng prod, parang isang pagkain ng pwede ipasok. So, sinama niya na lang yung dalawa, yung sisig sa isang lagayan. Ang taray. So, naging toppings ng salmon yung sisig, Siya mismo nagluto nun. Pero sobrang nagustuhan ng housemates. Kasi di ba yung baked salmon, imbes na cream cheese, yung sa inyo, tinappings nyo, sisig. In fairness, masarap din ang combination at least, diba? Isda sa baboy. Sorry, madiskarte si Mother. Ganun ba? Bawal dalawa. Sandali. Combine natin. Hindi pinagsama sa isang lagayan. Hindi naman masyadong weird yung lasa nun. Pati yung pagkain, collab rin. Diba? In fairness kay Mami, nakakatuwa naman. Pero eto na, marami na nagbukas sa'yo na oportunidad. How are you now being River Joseph? Ako pa rin to. Siyempre, si River pa rin to. Pero very grateful, very thankful sa lahat ng pumapasok, lahat ng lumalapit. Siguro I just take it one day at a time lang. And ayun, just very parang I'm making the most lang out of what's happening right now. Kumbaga fun lang. Yes, kasi alam ko na syempre hindi to forever. Correct. So while it's happening, parang making the most out of it. At saka kita naman, Mare, na nag-i-enjoy talaga siya sa ginagawa niya. Correct. Kasi aminin naman natin, River, di ba? Kahit na hindi siya mag-artista, meron na siyang source of income. Kasi di ba nagbi-business ka? Yes, nagbi-business. Nagbi-business si River. So, ganyan yung mga lalaking hanapin nyo, yung alam mo yung marunong sa buhay. Hindi yung kayo ang bubuhay. Nakakalala. Sobra ka! Tsaka feeling ko talaga sa industry na ito, kailangan may side income. May fallback. May passive income ka na pumapasok habang nagtitaping. May fallback. May fallback kasi syempre mahirap rin i-sustain itong showbiz. Kasi nga naman sa dami yung artista, 'di ba? Hindi naman everyday sa iyo offer lahat, hindi ba? May mga buwan na may project ka, may mga buwan na tenga lang. Correct. So, as much as possible, the more sources of income, the better. Sino yung nilulook up mong artista sa showbiz? Yung nilook up ko sa showbiz, siguro yung mga artista na yung gusto mo ganun yung peg mo pagdating ng araw. Siyempre si Christopher De Leon in terms of longevity, in terms of yung acting skills, yun actor talaga. Yes, diba? Yung mga characters na pinoportray niya, ang gagaling. Kaya niya kontrabida, bida. Lahat, diba? Lahat kaya niya. Versatile. Nag-meet na ba kayo in person? Yes. Actually, medyo related kami. In real life? Hindi naman blood-related. Hindi blood-related. That's a friends ng friends. Ganon. Kasi yung tita ko, si Tita Melissa De Leon. Okay. Siya yung asawa ng tito ko. So, Tita Melissa, kapatid niya si Christopher. Kaya, every time may mga ganap kami, every time may mga family events, nandoon. Lagi siyang nandun. So, ayun, tinatanong ko siya ng advice. That's good.
anong gagawin Uy, bibihira yung ang daya. Bukod sa meron na siyang may mentor pa pala to. Totoo, bibihira yung sa ganong artista ngayon, yung magtatanong ka sa mga veteranong aktor. Usually, di ba, na dinadaan-daanan lang nila. Hindi, tsaka bida-bida yung iba. Diba? Feeling ko talaga sila yung best para hingin ng advice. Totoo naman. Parang kanina, galing rin ako sa isang show rin morning. Tapos kasama ko si Ate Dimples. Grabe rin yung advice ni Ate Dimples. Sobrang nakakatulong. Alam mo, pwede kayong yung character ni Dimples Romana, pwedeng idikit kay River. May nakapagsabi na ba sa'yo na halos parehas kayo ng mata? Talaga? Yes. Pwede kayong maging magkapatid sa pelikula, sa teleserye. O sa mga producers dyan. Or pwede, diba? Panawagan na yan. Star Cinema, diba? Baka naman. Total na lang, alam mo yun, ngayon ay mas effective na nakikita natin pag si Dimples ang kontrabida, diba? Na sobrang talagang parang tipong minsan pag bait-baitan yung role niya, ay hindi si Dimples yan. Gawin yung kontrabida para mas effective. Diba? Pero ikaw, kung papipiliin ka, katulad ngayon, dahil dito sa sinasabi natin ngayon, mapunta na tayo sa Sins of the Father. Napanood ko yung trailer, in fairness, ang gulo-gulo-gulo. Hindi natin alam kung sinong shushogbakin, sinong magsasakripisyo ng buhay. Parang pa-intense ang pa-intense. Yes. Sabi mo pa-mysterious din, sabi mo kanina, nasa good side ka dito. Good side ng ano? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Yes. So, yung character ko dito, si Rainier Cruz. Oo. So, yung kapatid niya, si Cecilia Cruz. Siya yung secretary ng tatay ni Arisa, si Francine Diaz. Yes. So, nung pumutok yung yayaman tayo, yung investment scam. Yes. Bigla na lang nawala yung kapatid niya, si Ani. Bigla na lang nawala yung kapatid ni Rainier. Yes. So, ngayon, hinahanap niya, sa tulong ni Arisa, hinahanap nila yung kapatid ni Rainier. So, ang daming mangyayari this week, ang daming action, ang daming pasabog. At kami ay nag-aabang. Diba? Yes. Na parang tipong mabibiting ka Sino nga ba sa kanila ang matitegi boom-boom? Diba? Kasi nga may question mark dun sa dulo Correct. Oh my gosh, sino magsasakripisyo ng buhay? Sinong proprotektahan? Sino nga ba dapat kampihan? Sinong diba? Yung mga ganyan. Pero speaking of sa nangyayari ngayon sa Sins of the Father, Mariano, sa totoong buhay ba, eto na lang yung tanong ko lang, have you ever been scammed? Have I ever been scammed? Dati, nung nagko-commercial ako, may nag-i-email sa akin na parang kunwari, caster sila. Tapos pinapa-submit ako ng mga video, mga pictures. Anong klaseng picture at video? Oh my gosh. Ito ba yung mga binabanggit ni Kuya Oji, ni Oji Diaz, na nagpapasend ng kakaibang photo? Iba-iba Yung isa, pang sapatos daw, kaya hinihingi ako ng shoe yung size. pictures ko yung paa ko. Yung feet pictures ko. Humihingi sila. Tapos, yung iba rin, parang kailangan daw shirtless. Yung pinapa-send sa akin. Talaga? Kaya nung nakita ko yun, parang nagre-reply ka, hindi? Nag-reply ako nung una kasi kala ko totoo. Nagpapadala ka din talaga? Yung feed ko, pinadala ko, sabi ko, ako na lang wala naman sila magagawa. Mali ba naman nila kung kaninong pa yan? Hindi kasi Mare, alam mo, sa totoo lang, may mga may mga ganyan na nangi-scam ng parte ng katawan ng tao tapos sasabihin nila kanila. Tapos gagamitin nila sa kalokohan. Nagulat talaga ako sa dami ng mga scammers pala dito. Yes. Not just in terms of financial, pero ayun nga, sa mga pictures. Yes. Kung nagpe-pretend sila na ito sila or sila yung boss na so kailangan sa mga nanonood ngayon siguro mag-ingat lang lagi. Correct, hindi ba? Sa Sins of the Father, gusto ko lang malaman mula kay River Joseph na dapat ba, 'di ba, sa natin ngayon, 'di ba? Kasi sinasalamin ng totoong buhay ang nakikita natin sa teleserye. Napapanood. Kailangan ba na minamana ng anak ang kasalanan ng ama? Sa sarili mong opinion. Actually, very tricky yung question na yan kasi syempre, yung anak, hindi naman siya yung tatay. I agree. So, ako, yes. Parang,
hindi dapat na kasi magkaiba sila. Correct ka. So I guess it varies rin case to case rin naman yon. Kasi di ba may kasabihan sila na like father like son. Yes. Which is very very wrong kasi may mga ama na kahit naubod sila ng sama, yung mga anak nila ay nagsasuffer dahil dun sa bunga ng ginagawa, which is nangyayari ngayon dun sa sins of the father. Diba? Hindi mangyayari lahat ng to kung hindi dahil sa ama. Oo, diba? Oo. Or sometimes sinasabihan rin ng anak na, uy, mali yung ginagawa. Correct. So, I guess as a father and as a son or daughter, siguro the best to look out for each other na rin. Tama, totoo naman. So, do you believe, ikaw mismo na kung ano man yung kasalanan ng tatay, pwede namang itama ng anak yung pagkakamali. Ako agree naman ako. 'Di ba? Kasi ganun yun Kasi hindi naman sinabi kung anong puno siya ang bunga, 'di ba? Hindi Correct. naman laging ganun Hindi laging ganun. 'Di ba? Kasi sabihin na nga natin yung tatay ko nang walang hiya. Pero hindi ibig sabihin, 'di ba, walang hiya din ako. Kasi maaari kong pwedeng itama yung mga maling ginawa niya. Kaya medyo nakakaawa din talaga yung character ni Gerald Anderson doon Parang the sins of your father are not your sins. Yes, 'di ba? Gusto ko na tuloy malaman kung yung role din ni River. Magpapahirap ka ba kay Gerald doon? Diba? Kasi o mabuti ka lang ba o may vested interest ka rin kaya ka mabuti sa kanya or ano ba? 'Di ba? Abangan na lang. Sabi sa iyo, 'di ba? Mga nakatutok Mars. Diba? Syempre hindi kami basta mag-i-interview nang hindi tututok sa mga kung anong shows, hindi ba? So eto, bigyan muna natin ng matinding pahapyaw yung mga tao patungkol sa sins of the father, 'di ba? Ikaw bilang yung role na ginagampanan mo as Rainier, tama ba, 'di ba? So sino nga ba si Rainier dito? Si Rainier, isa siyang a very loving brother, very determined brother para mahanap yung ate niya. Oo. So gagawin niya lahat para lang makita siya at mahanap siya kahit mapahamak pa siya. Kumaga whatever it takes. Yes, whatever it takes. Kuya ka na naman ulit. Kuya na naman yun. Ano ba to? Dream mo ba din maging Pero kuya? dito younger brother naman. Younger. Sorry. Okay. Diba na nakakaloka yun? Pero yun nga, as in, nakakatuwang isipin. Kaya lang, hindi natin pwede kasi pang masyadong i-spoil ang mga kaganapan this week, diba? Oo. Na kung saan nga naman. Pero eto, meron kami pahabol na ikaw, ngayon kasi syempre sikat ka na, ang dami mong teleserye, nabe-blessed ka, diba? And soon, magkakaroon na din yan ng awards, mga ganon. At ipapanalangin PJ, natin pwede yan. na bang i-promote yung nila? Confirm na yun, diba? Nilabasan ng Star Magic yun yung Hotel 88 nila. Yes! Diba? So, ano ba ito? Kumbaga dito sa Sins of the Father, papasok kasi itong Hotel 88. So parehas ka ba namin maaantabayanan sa parehas sa teleserye? O may mangyayaring ano ba to? Movie ba to? Ito, serye po. Collab serye with ABS and GMA. Ang sipag mo naman, be. Diba? Okay, sige, ikwentuhan mo naman kami. So magsa-start na kami next month, October. Ngayon, nag-workshop muna kami. We're doing workshop with Tita Malu. In fairness. Yes, you're in good hands with yun. Tita Malu. Idol ko si Tita Malu. Pinapanood ko lang siya dati sa mga movies, sa mga TV shows. At ngayon, siya na yung coach namin. So, ayun, magsa-start na kami next month. At itong serye ay isa siyang family, parang mystery drama. Wow. Hindi siya horror. Oo. Abangan daw. Wag muna daw i-splook masyado. Kasi may infrared na ako dito. Hindi mo pwede ikwento. Pero secret pa siya, secret. Kaya secret, okay. Pero at least, 'di ba, confirmed naman na dahil nilabas na rin talaga naman ito ng Star Magic sa kanilang Facebook page. It's all yung upcoming projects nyo. So, invite our viewers, River, to watch again The Sins of the Father, lalo pa itong week na ito. Yes, guys, abangan nyo po Sins of the Father. Monday to Friday live po yan, 9:30 p.m. on A to Z, Kapamilya Channel, I Want, and TV5. Ayan! Grabe, Mare. Ang dami niyang show. Sobrang blessed. Alam mo, ramdam ko yung kabaitan mo. Thank you po. Diba? Tsaka importante yun, wag lalaki ang ulo. Hindi ko gaya ng ibang nagpunta dito. Chas, hindi, wala. Hindi, wala. Sa ibang naman yon.
Ang hirap di ipensahan. Ay, gusto ko rin pala i-plug, Call Me Mother. Yan! Kasama ka doon. MMFF po. Uy, aabangan namin Alam yan. mo, sana makapunta sila dito, di ba? Para makapag-promote. Promote natin yan. I-promote natin. I-block off na natin yan. Oh, yes! Di ba? Yung Call Me Mother, yan. Of course, si Meme Vice ganda. Nadine Lustre. So, supportahan natin yan. Iabangan din natin si Vice kasi baka pumunta siya dito kapag mo. nag-Call Me Mother. Eh di sumama ka na din. Diba? Close kayo ni Vice? Ako, I would say, friends kami. Kami. Kasi nakikita namin dati bago ka pa pumasok, may mga, minsan magkasama kayo. Yes, tsaka I really look up to Meme Vice rin. Idol ko rin yun. At, grabe rin siya mag-advise. Sobrang talino ni Meme Vice. Ang galing niya. Matalino ka din naman, sabi nga dito sa comment section. Diba? Ang sarap niya pakinggan ng talino. Correct, hindi ba? Ganyan talaga. Kapag alam mo yun, mag-aral kasi! Walang iniintindi sa buhay kung hindi magtrabaho, magsipag, diba? At alam mo yun, walang bisyo. Tama, 'di ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, grabe. Hindi nagra-rugby. For the first time. Nasa-starstruck ako kasi ang lapit niya sa akin kung nakikita alam mo, sa totoo lang, ako sana nakaupo dyan dahil akong piloto ngayon. Nagtataka ako. Diba? Sa loob ng mahigit 3 taon namin magkasama, siya ang nag-offer na, Mare, gusto mo ako mag-handle ng show ngayon? Ako na lang. Yun pala, gusto niya na mas malapit. Ngayon lang hindi. Schedule niya kasi maging piloto kasi ang tawag dito. Pag dito ka nakaupo. Yes. Wala. Sabi ko, Mare, ako na. Ayun na, iintindihan ko na. Kasi alam mo, habang nasa PBB ka, talagang baliw na baliw ito sa'yo. Oo, diba? Kasama kami sa libu-libong taong bumoto at nagulat. Yes. Diba? Kayo ni kumaga, kulitan nyo ni Esnir. Yes. Tapos, pag kayo ni Emilio, tapos ang kukulit nyo lahat sa loob, diba? Miss na miss ko na nga eh. Sana pwede bumalik. Oo, pwede naman. Malay mo naman. At least, alam mo yun, natupad na yung isa sa wish ko na makita ka in person. Second, si Emilio. Grabe na ito. Anyway, bitin tayo sa oras, Mare. Diyos ko, mag-aalas 11 na. Correct, hindi ba? At syempre, once again, River Joseph, invite our viewers, listeners. Please, thank you. Na umantabay, panoorin ang Scenes of the Father. Yes, first of all, maraming salamat. Maraming salamat. It's an honor. Sa akin dito. At ayun po guys, abangan nyo po ang Scenes of the Father. Very exciting itong week na ito. Maraming mangyayari. Ang daming action scenes. Kaya tumutok po kayo. Scenes of the Father, every weekday, Monday to Friday, 9:30 p.m. on Kapamilya Channel, A to Z, I Want TFC, and TV5. Ganon. Nalilito na din siya sa time slot kasi ang dami niyang Tama, hindi diba? ba? Lalo na pag pumasok ulit yung Hotel 88. Oo, diba? Ano ba yun? The Secret of Hotel 88? Secrets of Hotel 88. Yan, tabayanan natin lalo kang malilito nun, River. Diba? Well, in the meantime, mga pangga, there you have it, a River Joseph. Ayan, ulitin lang natin ha. Wag kayong bibitaw sa bawat eksena ng Scenes of the Father. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!